Magandang umaga po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ngayong umaga, special pong edisyon natin kasi hindi po natin pag-uusapan ngayon ang ang tungkol sa kay Duterte, tungkol sa alam mo na, yung sa dihig, sa pag-usapan natin politika, pero meron po tayong mga special episodes dito ngayon sa Usapang Pulitika at lalo't nalalapit ang eleksyon. At pag-uusapan natin ang mga issues at maging minsan may mga nagkakandidato na tayo'y maiimbitahan para magpaliwanag ng kanilang mga plataporma. Yan po ang aking ngayong serbisyo publiko din. Lalong-lalo na sa mga kasama nating mga OFW na nasa ibang bansa na nagkakaroon ng overseas voting, siguro para mas makilala nyo. At ngayong araw na ito, ang kauna-unahan po nating guest ay ang isang party list na ang pangalan ay Pamilya Ko Foundation. So, i-admit na po natin ngayon ang ating kasamahan. Siya po ay si Attorney Anel Diaz. Mukhang nag-ano pa lang siya, nagko-connect pa lang siya ng audio. Magandang umaga, Anel. Attorney Anel. Good morning. Good morning, si Atty. Oh, Anel Diaz. Siya po ay ang unang nominee ng party list na Pamilya Ko. Sabi ko nga, buena mano to sapagkat sa usapang politika bilang serbisyo publiko, ito po ay sa limited nating reach, mga nanonood, marami po dito, OFW, makilala ninyo ang mga kandidato at ang inuna po natin ngayon na guest ay ang party list na Pamilya Ko. Magandang umaga, good morning, Anel. good morning, Professor Contreras, and thank you for having me. Makakasama din namin ang ating second nominee siguro in a while naglalag. Ito, naglalagin na rin. Ito si Ginoong Migs Calios, Miguel Calios. Sila po ang dalawang nominee ng Pamilya Ko Foundation. Pamilya Ko Party List. Anel, pagkitaas-taas ng iyong Okay, ayan. Magandang umaga, Anel. Magandang umaga, Migs. At ngayong umaga, sabi ko nga kanina doon sa pasakalye ko, usually kasi ang pinag-uusapan natin dito mga isyong politikal. Pero dahil malapit ang eleksyon, sabi ko bilang serbisyo publiko ko sa aking mga followers, sa mga loyal followers, na kasama mga OFW natin, kasama kapatid sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas, mga taga-masugid kong taga-suporta, taga-pakinig, taga-panood. Ang iba nga di live ito, pero ang iba dito di ina-upload ko to sa YouTube channel ko, kaya ito ay napapanood din ng replay. Ngayon ay meron tayong mga special episodes lalo't papalapit ang eleksyon, may mga imbitahan tayong mga kandidato sa nalalapit na eleksyon. At ang buena mano natin ngayon ay yung Pamilya Ko, isang party list. So Anel, Migs, magpakilala kayo. Thank you again, Prof. Good morning po sa lahat po ng nanonood and sa amang panig ng Pilipinas o mundo. Ako po si Anel Diaz, ang unang kinatawa ng Pamilya Ko Party List. Nakapagtapos po ako ng law sa Ateneo de Manila University noong 2003. Pinagpala naman tayo nung tayo ay bar exams. Tayo po ay nakapagtapos bilang number 1 nung batch namin. Number 1. Sa batch lang ba ninyo o sa board exam, sa bar exam yan, Bar Anel? exams, bar exams. Wow! Ibig Yes. sabihin niya, wala, dapat ako'y yuko. Oh my God. Sinuwerte naman tayo. Maganda naman ang So, ating. ito palang unang kandidato ng pamilya ko ay top notcher sa bar exam. Yes, Talaga yes. naman. Kaya sanay tayo sa numero 1. Kaya sana sa darating na election, maging numero 1 din ng Pamilya Ko Party List. So anyway, all this time na 21 years po tayong lawyer ay nasa private sector tayo. Okay. Nagsimula ako ng karera ko as a private lawyer sa isang law firm. Tayo po ay isang litigator. So humaharap po tayo sa korte. Yan po ang aking naging specialization bilang isang abogado. But on the side, somewhere along the way, tayo po ay naanyayahan ng ating mga kakilala na magbuo ng isang foundation. Yan po ang Pamilya Ko Foundation. Kaya po bago nagsimula ang Pamilya Ko Party List, kami po ay isang foundation muna. At kahit po maliit muna kami, started as a small group lang po of similarly like-minded individuals, tayo po ay nakapaghatid na ng mga
tulong serbisyo sa ating mga kababayan. At dun sa proseso na tayo ay nakikipagdialogo, dun namin naisip na siguro dapat iangat sa level ng politika ang advokasya ng pamilya ko. Kaya yan po ang naging parang dahilan and motivation namin para itatag ang pamilya ko party list para isulong ang kapakanan ng tinatawag naming modernong pamilyang Pilipino. At narito na po tayo. Tayo naman ay na-accredit ng Commission on Elections at ngayon po ay nasa kasagsagan na po tayo ng kampanya. Bago natin pag-usapan yung plataforma ninyo, magpakilala naman itong kasamahan mo na mukhang batang-bata at preskong-presko ngayong umaga. Kilala ko to eh. Magandang umaga, Sir Ton. Magandang umaga, Attorney Anel, no? Ako si Miguel Calios, isang working law student. At habang hindi pa ako abogado, katulad ni Attorney Anel, at habang hindi pa ako nagtatap ng bar, ako naman ay mapalad na dumaan kay Professor Antonio Contreras bilang political science professor ko. Kaya kung nalalaman ninyo, pag dumaan ka kay Professor Contreras, alam mong ready ka na at kayang-kaya mo nang tumayo sa dalawang paa mo. Kaya bilang isang second nominee ng pamilya ko party list at kasama ho sa kampanyang ito para sa ating mga kalavables, um, handa naman ho tayong tumulong at lahat ho ng aking mga napag-aralan at pinag-aaralan at malalaman pa, gagamitin ho natin upang maipanukala ang ating mga pangarap para sa ating mga lovables. Tayo ho ay nakikinig sa ating araw-araw na nakakausap at nakakasalamuha. Kasi ho, nung una, meron tayong 3 pet legislations na mapag-uusapan natin mamaya. Pero araw-araw ho, sa 90 days na kampanya, nanganganak ho ito kasi naririnig natin kung ano yung pangangailangan ng ating mga nakakausap, yung pangangailangan ng mga lovables. At araw-araw ho, tumatatak sa akin yung tanong nilang, paano ho ng pamilya ko at ng mission nyo para sa mga lovables, matutulungan kaming umahon mula sa kahirapan. Attorney Anel, ano ba yung pamilya ko? Ano yung alam mo party list 'yan, 'di ba? Ano yung sinasabi mong pamilya ko at ano yung modernong pamilya? Paliwanag mo nga. Okay, yung modernong pamilyang Pilipino, yan po yung konsepto namin ng mga family arrangements na labas doon sa nakaugali ang konsepto natin kung ano ang bumubuo sa pamilya. Kasi pag inisip natin ang pamilya, ang unang pumapasok sa atin buo. Di po ba? Nandiyan ang ama, haligi ng tahanan, nandiyan ang ina, ilaw ng tahanan, at nandiyan ang mga anak. Pero alam naman po natin kung titingnan natin ang ating lipunan, hindi po lahat ng mga pamilyang Pilipino ay ganyan ang anyo. Kaya nga ang tagline ng Pamilya Ko Party List ay anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. So para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan, bumuo kami ng isang acronym na parang yan po yung sumasaklaw doon sa konsepto namin ng modernong pamilyang Pilipino. At yung acronym po na iyan ay Lavables. Bakit Lavables? Dahil ang konsepto po natin ay lahat po ng pamilyang Pilipino ay karapat-dapat mahalin. So ano po ba, bawat letra ng Lavables may ibig sabihin. So ano po ba yung isa-isa dyan sa letra na yan? So yung L, yung unang L ay para sa ating mga live-in couples, mga pamilya na ang kanilang magulang ay hindi nagdesisyon na magpakasal. Maraming ganyan. And then yung O, of course, ang ating mga OFW parents, OFW families, marami sa ating mga pamilya ay nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Umaalis, nakikipagsapalaran sa ibang bansa para maghanap buhay. Yung V naman ay mga victims ng pang-aabuso sa loob ng tahanan o sa loob ng isang relationship. Pero dadagdagan ko, ayaw namin victims lang. Dapat victims and survivors. Mahalagang pagtuunan din ng pansin yung yung kanilang struggle at kung paano sila nag-survive dun sa isang mapang-abusong relasyon. Yung A ay adoptive families, yung mga nang-ampon. Yung B ay blended families. Ito yung pinakamadaling example ko dito ay kung bago kayo nagsama ng iyong asawa ay meron kang naanakan o meron kang ibang pamilya at kayo na ngayon ang nagsama.
tawag nga dyan, di ba, yung colloquial, yung instant family. Okay. Diba? Tapos yung L, of course, ang ating mga LGBTQIA plus partners. Meron po tayo niyan sa ating mga lipunan. At E ay para sa ating mga elderly, yung mga senior citizens na hanggang ngayon sila pa rin ang nagtataguyod ng kanilang mga family. Sila pa rin ang head of the family. At sinama na rin po natin yung mga extended, yung mga tsuhin at tiyahin na nagpalaki ng kanilang mga pamangkin dahil siguro maagang naulila o di kaya ay nagkapagsapalaran nga sa ibang bansa para magtrabaho. At ang panghuli ay ang S, ang ating mga solo o single parent. So yan po ang Lavables. Aba, napakalawak pala ng inyong sakop. Pero mga interesting, imagine. Mga live-in, mga single, LGBTQ, mga OFW families na hindi na ngayon, of course, hindi naman ibig sabihin na hindi kumpletong OFW, pero physically dahil wala sila dito. Tapos yung mga victims at survivors. So, napakaganda nitong advokasiyang ito. Ibig sabihin niyan, bagong-bago to. Pero ang tanong ko, ano mga specific na mga legislation ang pag manalo kayo, pala rin kayong dalawa na makaupo sa Kongreso, ano ang inyong isusulong na mga panukalang batas? Migs, gusto mo ikaw? Oh, Oh, Attorney Ah, Migs. meron ho kaming tatlo na nais ho ipaanukala. Unang-una, yan yung pagpantay ng karapatan ng illegitimate sa legitimate children. Dahil ho sa batas natin ngayon, um, kapag ho, pag sa usapan ng manahan, ang illegitimate children, kalahati lamang ho ang pwede niyang manahin. So nais ho nating bigyan pantay ang karapatan nila o sa gayon man, bigyang diskresyon ng magulang kung paano niya i-distribute ang kanyang mga ari-arian. Pangalawa dyan, domestic partnership law. No? Para ho ito sa mga live-in partners at sa mga LGBT couples natin. Ang domestic partnership law ho na ito, nais nitong bigyan yung mga pamilya ng karapatan na magdesisyon sa mga usaping medikal, lalo na sa mga emergency, sa usapin ng pagmamana ng ari-arian sa isa't isa, dahil ho, sa kasalukuyang batas natin, kahit ho magka-live-in kayo, matagal na ho kayong nagsama, wala ho kayong karapatang mag-decide tungkol sa mga medical na desisyon, lalong-lalo na sa emergency at sa pagmamana ng ari-arian. Ganun din ho sa mga LGBT na matagal nang nagsasama, ngunit hindi kinikilala ng Estado ang kanilang relasyon, ang kanilang pamilya. Kaya gusto lang ho natin punuan yung mga pagkukulang sa batas. Pangatlo, gusto natin gumawa ng isang legal framework para sa surrogacy. Ito ho, yung legal framework ho kasi, may kakulangan ho yung batas. Kasi alam naman natin ho, ang surrogacy ginagawa na ho kahit hindi pa siya available or hindi siya kinikilala dito sa bansa. Yung mga tao o yung mga may kaya, lumalabas sila at gumagawa sila ng kani-kanilang paraan upang magkaroon ng anak. So ang batas ho na ito, binibigyan ho natin ng option yung mga taong nahihirapan o hindi ho pinagpala na magkaroon ng anak sa natural na paraan. Ang pagkakaroon din ho ng legal framework para sa surrogacy, maiiwasan natin yung mga exploitation. Kasi ginagamit ho ang surrogacy bilang isang means po para sa human trafficking. So yung surrogacy, ito yung gagamit ng teknolohiya para magbuntis, 'di ba? O kaya maghahanap ng isang surrogate parent na siya magbubuntis. Kunyari yung mag-asawa hindi pwedeng magbuntis yung babae, hahanap sila ng isang willing na tamnan o kung tawagin natin magkaroon ng tawag ba niyan, parang yung yung IV pregnancy, 'di ba? Ganun po yung surrogacy. Wala tayong framework ngayon sa Pilipinas. So napakaganda ng inyong mga advokasya, yung lawak ninyo. So kakaiba. Ngayon na ako nakakita ng ganitong klase ng partido na talagang parang tingin ko sana mapansin kayo ng mga botante. yes. Dahil ito ay isang bagay na talagang kung titingnan mo, pag party list kasi ang tinitingnan mo kung hindi man yan ay sektoral, ay religious, regional, or 'di ba, ang iba nga
Aminin natin mga mga anak-anak, mga kamag-anak ng mga politiko na nagtatayo na lang ng party list para lamang madagdagan ng seat yung impluwensiya ng kanilang pamilya. Pero itong sa inyo kakaiba. So, ngayon sa inyo nakalibot na kayo sa buong Pilipinas, 'di ba? Yes, Prof. Medyo napapagod na nga eh. Sa Abay, home abay yan. wag muna at matagal pang eleksyon, Mayo Pero pa. yes, yes. Kami naman ni Migs, ang ginawa namin, nag-split kami. Bihira na kami ay magkasama sa isang rally para nga po mas marami kaming marating. At tulad po ng nabanggit ni Migs, talagang ah, malaking bagay sa amin na talaga maipaliwanag namin ang aming plataforma dahil yun yung nagbibigay sa amin ng sarili naming identity. At nakakatuwa nga tuwing kami nabibigyan ng pagkakataon na mailatag yung aming plataforma, lahat po talaga ang sinasabi ay ngayon lang namin narinig ang ganyang klaseng plataforma at kakaiba ang inyong party list. Hmm. So, kaya talaga lahat po ng pagkakataon na kami mabigyan na mapaliwanag nga po, mapakilala ang party list, kami po talaga ay we take advantage of that kasi ang strength, yung lakas po ng party list namin ay nandun sa aming identity at advocacy. Now, speaking of identity, alam mo, di ba, mga parties, although alam naman nyo to ni Mix, pinag-usapan natin to sa klase, di ba? Meron tinatawag na ideolohiya, kaliwa o kanan, leftist ka ba, right wing ka ba, tapos kampihan na yan, di ba? At kasi ang party list, di ba, kung alam natin, ang naging basis niya na yung advocacy mo sa isang issue. Katulad ninyo, ang ina-advocate ninyo ay lavables, yung in-enumerate mo kaninang mga sektor at yung tatlong na platforma nyo. Pero pagdating sa, kunyari, tatanungin kayo, nasan ba kayo dito sa ideological spectrum na ito? Kayo ba'y nasa kaliwa? Kayo ba'y nasa kanan? Ano ba kayo? Kasi importante kasi ang party list, doon mo tinitingnan, marami diyan nagsusulputan ng mga, kuminsan na red tag, meron naman mga nagsusulputan ng mga right wing. Nasaan ba kayo? Nung nung kami nag-file ng aming certificate of candidacy, parang may similar question na tinanong sa amin Hmm. tungkol sa ganyan nung isang media press. Parang sinabi kasi ang dating daw namin progressive kami. So pero ang naging unang tugon ko sa kanila ay para sa amin, para sa pamilya ko party list, ayaw po namin ng kahit anong label. Hmm. Pati po sa aming way of thinking at aming mga advokasya. Parang ang tingin namin sa aming sarili, kami ay pragmatic, issue-based, Hmm. fact-based. And I think ganun din po ang magiging pag-iisip namin pagdating po sa mga national issues kung kami man ay maluklok sa Kongreso. Ayaw namin na makahon kami na kami ay left, ayaw namin na kami ay right or nasa gitna or central or centrist mentality. Sa tingin po, kami naman ay in agreement, the way we look at things, the way we look at issues, we dissect the issue, tinitingnan namin ano ba ang tama dito based on fact, based on reality. And dun po kami naglalabas ng posisyon ng party list. Para So I katulad, think ganun ang yeah, magiging sistema namin in moving forward. so hindi kayo, ayaw nyo ma-label na progressive. Kasi sa unang tingin ko, pag ako ang titingin, nakikita ko yung mga plataforma nyo, talagang babanggain nyo yung tradisyon. Yes. Babanggain nyo yung mga conventions. Pero hindi kayo, ayaw yung, you would prefer to be called pragmatic, practical. Parang Yes. ang ano ba dyan, andyan na yan, kailangan na natin gawa ng solusyon. Yes. Hindi Yes. dahil sa katulad ng kanina, ang what struck me is regarding yung domestic partnership, yung sinasabi niyo ng mga nagli-live-in o kaya LGBT. Hindi naman kayo sumusulong ng marriage ng same, ay hindi issue yung makasal sila kundi kilalanin nila yung karapatan nila bilang magkasama. Ganun ba ang tama ba ang basa ko? Yes, Prof. Tama. Kasi kung tayo, alam natin, yan yung domestic partnership law na yan na pakikinabangan ng mga LGBT partners natin. Laging nakadugtong na tanong diyan sa amin palagi ay ano ba yan? Yan ba ay same-sex marriage? So lagi ko din ipinapaliwanag, hindi yan same-sex marriage dahil mahabang usapin pa
ang same-sex marriage. At bilang abogado, ipinapaliwanag ko din, hindi rin magiging madali dahil ang same-sex marriage, ang konsepto ng same-sex marriage, maaaring hindi lang yan idaan sa batas, maaaring kailangan din repasuhin ang konstitusyon. Dala na nga po ng way of thinking at the time na frame ang ating 1987 Constitution. Iba ang kanilang prinsipyo on what constitutes a family sa 1987 Constitution. So kung tayo magsusulong ng same-sex marriage, marahil ay hindi lang po yan sa pamamagitan ng isang batas, kundi pati na rin sa isang constitutional amendment at napakahabang debate, proseso pa ho ang ating pagdadaanan. Ngunit, habang pinagdadaanan natin yung proseso na yan, hindi po dapat dahilan yan para ipikit ang ating mata o wag tayo kumilos o di kaya ay ahayaan na lang natin ang status quo para sa ating mga LGBT partners. Kaya nga po isinulong namin ang domestic partnership law dahil sa tingin namin while we engage in this long debate on whether to grant or to allow same-sex couples legal marriage, ay dapat may ginagawa po ang Estado sa kasalukuyan para pangalagaan ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga ilang karapatan na sa tingin namin ay dapat nilang ma-enjoy din o magkaroon din sila ng mga ganong klaseng karapatan. So in that way, I think yung approach nga namin ay pragmatic kasi status quo based, reality based, ito ang sitwasyon, ano ang pwede natin gawin in the interim habang tayo ay mag-engage pa lamang sa isang same-sex marriage na isang mahabang proseso. At sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, yung domestic ano ba 'to? Domestic Partnership law. partnership law, hindi lamang yan sa LGBTQ. Yan ay kahit sa mga nagli-live-in. Kasi 'di ba parang narinig ko kanina yung sinasabi ni Migs na may mga issue tungkol sa medical decisions. Yes. Kunyari, live-in kayo, tapos yung may nangyari doon sa isang partner na kailangan magkaroon ng major medical procedure, ay bilang ikaw ay ka-live-in, maaring wala kang legal na katayuan. In fact, hindi lang live-in kapag kahit naghiwalay ang mag-asawa, pagkakaalam ko, parang kahit nagsasama na yung isa sa mayroon ng mag-asawa, naghiwalay, yung isa meron ng kinakasama at masaya na sila, yung isa naman ganun din. Pero pag may nangyayari na tungkol sa kailangang usaping medikal, ang kailangan pa rin magdesisyon yung pinakasalan na hiwalay na, di ba? Tama ba ako doon? Yes. So Yes. itong sinasabing medical domestic partnership law ay para hindi lamang sa LGBT partners kundi pati din sa mga sitwasyon na ganito. Yes, Prof. Yun ang Yung nakuha ko. coverage po na ating domestic partnership law ay hindi po yan exclusive lamang sa ating mga LGBT partners. Makikinabang din po dyan ang ating mga live-in partners, pati na nga rin po yung mga common law couples o yung mga tulad po nung dinescribe ninyo na matagal nang hiwalay sa legal na asawa, may kinakasama na, may pamilya, para yung partner na po na yon ang mabigyan ng mga mahalagang Okay. desisyon. Alam niyo, napakaganda niya na plataforma niyo sabagat ako, marami akong kilalang ganyan. I'm sure if you're going to go around, every person has probably know someone, a relative or an office mate who is in that particular situation one way or the other o sakop ng lavables ninyo. So, napakaganda nitong inyong plataforma. So, siguro pagkakataon na ninyo para kumbinsi sa mga nanonood sa akin ngayon. Alam mo, marami akong mga viewers ng OFWs. Live man 'yan o replay. Sige na, kumbinsin niyo na sila iboto kayo. Ako kasi bawal akong mangampanya dahil ako government employee. Ako lang serbisyo publiko ko lang 'to. Siyempre may iba parang mga party list na imbitahan ako dito para magsalita o mga kandidato. Pero sa ngayon, eto na, sa inyo na yung airtime para magsabi, magkumbinsi kung ano man yung gusto nyong sabihin sa mga botante sa Mayo. Migs, ikaw muna. Sige. Dahil tinanong kanina ni Prof. Contreras, no, kung nasa progressive tayo o sa ano, simulan ko lang yung aking sasabihin sa ayaw ho natin ng politika kasi ang gulo niyan. Ang gusto ho natin maging practical, tugunan yung mga problema kasi sinabi rin kanina, no, binabangga ba natin yung tradisyon o ano,
Hindi ho, kasi sabi nga ni Prof. Contreras na ang dami ng ganito. Ito na yung realidad. Hindi na ito yung tradisyonal o yung ideal kasi kung tayo man ay nabubuhay sa perpektong mundo, dito ho tayo sa nasa batas na natin, yung pamilyang si nanay, si tatay at ang mga anak lamang. Ngunit ho, dahil nag-i-evolve ang panahon, nag-i-evolve ang society, kailangan ho natin humabol. Kaya nandito ho kami, ang Pamilya Ko Party List. Nais ho nating habulin yung mga napag-iwanan at yung mga hindi na nabigyan ng pansin sa aming mga plataforma at sa aming mga nais ipanukala para sa bayan, no? Pangalawa, gusto rin naming ipaalam sa lahat ng lavables na meron ho kayong kasama, meron ho kayong partido dito sa Kongreso na nais magrepresenta sa inyo at sa lahat ho ng nanonood dito sa Usapang Politika, kami ho ay nanliligaw. Umiikot ho kami ng Pilipinas at kung pagpapala rin sana, makaikot din kami sa ating mga OFW, no? Dahil bit-bit ho namin yung laban natin, bit-bit ho namin ang bawat isa sa mga lavables dito sa aming puso. Sana ho, pag naintindihan nyo, nagustuhan nyo ang aming ipaglalaban, nagustuhan nyo kami ni Attorney Anel, at gusto nyo sumama sa aming misyon, bit-bitin nyo rin ho kami sa puso ninyo. Lahat ng ating lavables at yung mga may kamag-anak na lavables at sa May 12 ho, sana hindi lang sa puso, bit-bitin nyo na rin kami sa balota ninyo. Kasi isang boto lang yan at sana yung botong yan makarating ng malayo, yung ating tatlong gustong ipanukala. Diyan ho mapupunta ang bawat boto ninyo sa amin. Kaya ho, sa lahat ng nakikinig, kung nagustuhan nyo ho yung sinabi namin ni Attorney Anel ngayong umaga, ipakita nyo na lang ho sa May 12 at sama-sama lang ho tayong suporta sa Pamilya Ko Party List. Okay? Attorney, Sa akin naman po, again, maraming salamat po, Prof. Contreras. Napapanood ko lang po kayo dati. Ngayon, nakakausap ko na kayo. So, sa lahat po ng mga taga-subaybay, mga nanonood, humihiling po kami ng inyong tulong at suporta para sa Pamilya Ko Party List. Kung inyo lang pong mamarapatin, medyo dadagdagan ko lang ng konting campaign talk yung sinabi ng kasama ko, si Kong Migs. Bakit iba ang Pamilya Ko Party List? Dahil may pinanghahawakan kaming tatlong katangian. Yung tatlong katangian na yan, siguro yung nag-iiba sa amin dun sa 156 na iba pang mga party list na tumatakbo. So yung una, kami ay tunay. Tunay dahil meron po kaming nakahanda at plataforma na galing sa aming sariling isip at puso. Hindi po namin kinopya, hindi recycled, hindi cut and paste. Handa po kaming magtrabaho. Kaya po kami ay isang tunay at totoong party list. Pangalawa, kami naniniwala na kami ay isang party list na may puso dahil ang aming isinusulong ay base sa sarili naming karanasan. Dahil kami po sa Pamilya Ko Party List ay produkto mismo ng makabagong anyo ng pamilyang Pilipino. Kaya nga po sinasabi ng iba, ang mga ginagawa namin ay may pinanghuhugutan. Dahil di po tulad ng ibang party list dyan na nagre-represent sa isang sektor pero yung kanilang kandidato ay hindi naman bahagi ng sektor na iyon. Kami po sa Pamilya Ko Party List, ang mga representante, ang mga nominee ay nakaranas or nanggaling sa makabagong anyo ng pamilyang Pilipino. Kaya may dala kaming puso sa aming trabaho. At yung panghuling katangian namin, kami po ay may isang salita at word of honor. Alam ko mahirap paniwalaan to lalo na sa mga hindi nakakakilala sa amin. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, bago pa ho kami nagsimula, bago pa kami pumasok sa politika bilang isang private organization, kami po may nagawa na. Kaya naman po walang kaduda-duda na kung kami man ay magkaroon ng isang mandato mula sa taong bayan, ay mapapagpatuloy namin ang aming ginagawa. At itong kampanya po namin, sir, sariling sikap, sariling kayod, wala po kaming sinasandalang mga malalaking politiko. Kaya naman po kung kami ay palarin, ito po ay dahil sa suporta ng ating taong bayan. Kaya naman po, sila lang po ang aming babalikan at sila lang po ang aming pagkakautangan ng utang na loob pagdating ng panahon. So yun po ang maaasahan ng mga taong bayan sa Pamilya Ko Party List. Isang tunay, may puso at may isang party list na handang magserbisyo, handang magtrabaho para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino.
Ayan, nako, sa mga kapatid nating OFW na nanonood sa ngayon at manunod ng replay nito at sa mga nanonood dito sa Pilipinas, ito po ang isang party list ngayon na pwede nyo ikonsidera sa pagpili ninyo sa iboboto niya sa Mayo. Maraming salamat Atty. Anel at Migs. Sana ay magtagumpay ang inyong kampanya. Ang Sana ganda, po. ako personally nagagandahan ako sa inyong plataforma, kakaiba. At maganda yung pagpapaliwanag, sana mas naluwaan ng mga tao. So, hanggang dyan na lang muna tayo. Ito po sana po nakapagturo sa kanyang kaisipan, naplos kanyang mga puso, at napabago ang mga panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal, dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people, yung dalawang eskwelahan na lagi kong malapit sa aking puso. Sige po, lagi kong sinasabi mag-iingat tayo lagi. Maraming salamat Atty. Anel, maraming salamat Migs. Salamat. UP, Thank UP, you. UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga. See you Friday. Thank you.